Isayas Kabanata 28, Babala sa Israel. Kawawa ang Israel, sapagkat naglalaho na ang kanyang karangalan. Parang kumukupas na kagandahan ng bulaklak sa ulo ng mga lasenggong pinuno. May pabango nga sila sa ulo ngunit animoy patay na nakahiga dahil sa kalasinggan. Narito, may inihanda na ang Panginoon, isang taong malakas at makapangyarihan. Sinlakas ito ng isang mapaminsalang bagyo. Taglay ang malakas na hangin, ulan at rumaragas ang baha, upang palubugin ang buong lupa. Yuyurikan ang ipinagmamalaking karangalan ng mga lasenggong pinuno ng Israel. Mabilis ang pagkawala ng kanyang nagniningning na kagandahan, tulad ng pagkaubos ng mga unang bunga ng igus, na agad kinukuha at kinakain kapag nahinog. Sa araw na iyon, si Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang magiging maningning na korona ng mga nalabing hinirang. Siya ang papatnubay sa mga hukom upang maging makatarungan sa paghatol, at magbibigay ng tapang at lakas sa mga tagapagtanggol ng bayan laban sa mga kaaway. Si Isayas at ang mga lasenggong propeta ng Juda, sumusuray na sa kalasinggan. Ang mga pari at mga propeta kaya sila'y nalilito. Hindi na maunawaan ng mga propeta ang nakikita nilang pangitain. At hindi na matuwid ang paghatol ng mga pari. Ang lahat ng mesaipon ng kanilang suka, nakakapandiri ang buong paligid. Ganito ang sinasabi nila laban sa akin. Ano kaya ang palagay ng taong ito sa atin? Sino bang nais niyang turuan at pagpaliwanagan? Ang sinabi niya'y para lamang sa mga batang musmos, na nangangailangan pa ng gatas. Sinong makikinig sa kanyang pamamaraan? Isa-isang letra, isa-isang linya, at isa-isang aralin. Kaya naman magsasalita si Yahweh sa bayang ito. Sa pamamagitan ng mga dayuhan, siya'y magtuturo. Ganito ang kanyang sasabihin. Narito ang tunay na kapahingahan para sa mga napapagaw. Ngunit hindi nila ito pinakinggan. Kaya ganito ang pagtuturo ni Yahweh sa kanila. Isa-isang letra, isa-isang linya, at isa-isang aralin. At sa kanilang paglakad, sila'y mabubuwal. Mahuhulog sa bitag, masasaktan at mabibihag. Isang batong saligan para sa Zion. Kaya't ngayon ay dinggin ninyo si Yahweh, kayong mga walang galang na pinuno, na namamahala sa lungsod ng Jerusalem. Sapagkat sinabi ninyo, nakipagkasundo na kami sa kamatayan. Gayon din sa daigdig ng mga patay. Kaya hindi na kami mapapahamak. Dumating man ang malagim na sakuna. Ginawa na naming kuta ang kasinungalingan. At pandaraya ang aming kanlungan. Ito ngayon ang sinasabi ng Panginoong Yahweh. Naglalagay ako sa Zion ng batong panulukan. Subok, mahalaga, at matatag na pundasyon. Ang magtiwala rito'y hindi mapapahiya. Gagawin kong panukat ang katarungan. At pamantayan ang katwiran. Wawasakin ng bagyo. At aanurin ng baha ang lahat ng silungan ng kasinungalingan. Ang pakikipagkasundo mo sa kamatayan. At sa daigdig ng mga patay ay mawawala ng bisa at masisira. At kapag dumating ang baha, lahat kayo'y matatenggay, araw-araw, sa umaga't gabi. Ang baang ito'y daraan at kayo'y tatangayin. Maghahasik ito ng sindak at takot, upang maunawaan ang mensahe nito. Sapagkat mangyayari sa inyo ang isinasaad ng kasabihan. Maikli ang ang inyong higaan, at makitid ang kumot para sa katawan. Sapagkat tulad ng ginawa sa bundok ng Perazim, tatayo si Yahweh at ipadarama ang kanyang galit. Tulad din ng ginawa niya sa libis ng Gibeon. Gagawin niya ang kanyang magustuhan kahit hindi siya maunawaan. At tanging siya lang ang nakakaalam. Kaya huwag ka nang magyabang. Baka ang gapos mo ay lalong higpitan. Sapagkat narinig ko na ang utos ni Yahweh, ang makapangyarihang Panginoon. Nawasakin ang buong lupain. Ang karunungan ng Diyos. Itong aking tinig ay iyong dinggin. Ang sinasabi ko'y iyong unawain. Ang nagsasakabay lagi na lamang pag-aararo. At pagsusuyod ang gagawin sa kanyang bukid. Hindi ba't kung may handa na ang lupa? Ito'y sinasabugan niya ng anes at lingga, hindi ba tinatamnan niya ito ng trigo at cebada at sa mga gilid naman ay especially elta? Iyan ang tamang gawain na itinuro ng Diyos sa tao. Ang anes at lingga ay hindi ginagamitan ng gulong o mabigat na panggiit, banayad lamang itong nililiglig o pinapalo. Dinudurog ba ang butil na ginagawang tinapay? Hindi ito ginigiit ng walang tigil, pinararaanan ito sa hinihilang kariton ngunit hindi pinupulbos. Ang mensaheng ito'y mula kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Mahusay ang kanyang payo at kahanga-hanga ang kanyang karunungan.